Ako si Marne, Tubong Iloilo. Nais ko lamang ibahagi ang aking kwento. Hango ito sa tunay kong karanasan noong ako'y dalaga pa lamang. Taong 2017, nasa edad 20 ako nang maranasan ko ang ganoong pangyayari. Meron akong nakababatang kapatid na itago na lamang natin sa pangalang Jana. Sa mga panahong iyon, kami na lamang ng kapatid ko ang magkasamang namumuhay. Sapagkat maaga kaming naulila nang mamatay ang aming mga magulang sa aksidente. Simula noon ay huminto na ako sa pag-aaral. Mas pinili ko na lamang magtrabaho nang sa ganon ay maipagpapatuloy ko ang pagpapaaral ng aking nakababatang kapatid na si Jana. Isang araw, habang ako ay abalang nagluluto ng aming almusal, nang magpaalam ang aking kapatid na pupunta sa bahay ng kanyang kaklase dahil gagawa raw sila ng proyekto para sa Filipino subject nila. Hindi naman ako nagdalawang isip na payagan siya dahil alam ko namang napakabait nito. Ate, salamat nga pala ha dahil pinayagan mo ko. Pangako, maaga akong uuwi mamaya para sabay na tayong maghahapunan. Hintayin mo ko ha ate. Ngiting sambit nito habang kumakain kami ng almusal. Walang anuman, basta sa pag-aaral mo ay hayaan kita. Pero kung lakwatsa lamang ang iyong pupuntahan, asa ka na lang napapayagan kita. Sambit ko rito. Alam ko po yun ate. Alam ko naman na mahal mo ko at hindi mo ko pababayaan. Alam mo ate, ang dami-dami mo nang isinakripisyo nang mawala ang ating mga magulang. Maski ang iyong pag-aaral at mga pangarap ay isinantabi mo para lang sa akin. Kaya naman ipinapangako ko na kapag ako ay nakatapos na, ako naman ang magtatrabaho nang sa ganun ay makatulong ako at makabalik ka ng muli sa pag-aaral. Uwi ka nito at hinawakan pa ang aking kamay. Sige na, sige na. Alam mo naman na ayaw ko sa lahat ay ang nagdadrama. Hindi tayo artista. Sambit ko naman sa kanya at ipinagpatuloy ko na ang aking pagkain. Sige o ate, sabi mo yan eh. Tipid na sagot nito. Nang matapos kaming kumain, ay nagulat ako nang magpresenta siya na ang magliligpit at maghuhugas ng pinagkainan naming dalawa. Kaya naman palihim akong natutuwa sa kanyang ginagawa. Sa totoo lang, ay proud na proud ako sa kanya. Pero hindi ko lang ipinapahalata para hindi niya iisiping masyado akong uwi. Pagkatapos siyang maghugas ng aming pinagkainan, ay nagpaalam na itong mag-aayos na para makaalis na ng maaga at makabalik bago magabi. Ako naman ay abala sa pananahi ng mga sirang damit habang nanonood ng paborito kong teleserye sa aming telebisyon. Pagkatapos siya ay nakita ko na itong may bit-bit na mga kagamitan na gagamitin sa kanilang proyektong gagawin. At pagkatapos ay nagpaalam na ito na aalis na. Pero bago iyon, ay sinabihan kong huwag magpapagabi ng uwi. Jana, huwag kang magpapagabi ha. Kung may problema ka, tawagan mo agad ako. Nang sa ganun ay mapuntahan kita. Huwag ka rin pupunta at sasama kahit saan ha, nang hindi ka mapahamak. Alam mo naman sa panahon ngayon, marami ng krimen na nagaganap. Bilin ko rito. Sige ho ate, huwag ko kayong mag-alala. Mag-iingat naman ho ako para sa'yo pero ate, kapag nagutom ka na ha, kumain ka na lang. Huwag mo na lang akong hintayin pa. Sagot naman ito na may mga ngiti sa labi. Hindi na ako nakaimik pa ng magmamadali na itong lumabas ng aming bahay. Sinundan ko na lamang ito ng tingin sa may bintana hanggang sa lumabas na ito sa bakuran.
Sa totoo lang ay labag sa aking kalooban na pinapayagan ko siya sa mga gusto niya dahil takot na takot akong malagay siya sa panganib. Baka sisihin ko pa ang aking sarili. Ngunit wala akong magagawa dahil makamamaya ay hindi na ito sumunod pa sa akin kapag pinagbabawalan ko na ito. Ayokong maging kontrabida sa mga gusto niyang gawin. Habang ako ay nananahi, nagulat ako nang biglang nabasag ang baso sa sahig. Kaya naman mabilis akong tumungo sa lamesa at nakaramdam ako ng kakaibang kaba. Naisip ko naman kaagad ang aking kapatid at nagtataka rin ako kung paano nahulog ang baso samantalang wala namang hayop o tao. Imposible naman na hangin dahilan kung bakit nahulog ang baso dahil may kabigatan ito. Mabilis kong pinulot at kumuha ako ng walis at daspan para walisin ito. At agad ko rin itong itinapon sa basurahan. Pagkabalik ko ay pinatay ko na ang TV at agad na akong nagluto para sa pananghalian. Hindi pa rin mawala-wala ang kaba at panlalamig ko noong araw na yon. Iniisip ko pa rin ang aking kapatid hanggang sa sumapit na nga ang hapon. Nagtataka ako, bakit hindi pa rin ito nakakauwi? Dahil ang pagkakaalala ko kanina na maaga siyang uuwi. Kaya naman tinatawagan ko ang kanyang cellphone pero hindi ito sumasagot. Ang naisip ko na lamang ay hindi pa siguro tapos ito kung kaya't hindi niya sinasagot ang tawag ko. Hanggang sa sumapit na nga ang gabi, mas lalo akong kinabahan dahil magpahanggang noon ay hindi pa rin dumating si Jana. Makailang beses ko na rin itong tinawagan, ngunit hindi man lang sinasagot. Kaya naman hindi na ako mapakali at iniisip ko kung nasaan na ba ang aking kapatid. Pilit kong pinapakalma ang aking sarili na baka hindi lang tapos ang kanilang ginagawa. Naalala ko ring binili niya na kapag ako ay daw ay nagugutom na, ay mauna na daw akong kumain. Pagkatapos ko ay tumungo ako sa sofa para manood ng balita. Sabi daw sa balita ay mayroon daw bangkay ng isang batang babae na hinihinala ang nasa edad 15 at itinapon sa ilalim ng tulay. Dahil doon ay nakaramdam ako ng panlalamig nang napanood ko iyon dahil kaidaran lamang ng aking kapatid. Kaya naman dali-dali kong kinuha ang cellphone ko para muling tawagan ang aking kapatid. Pagbukas ko ay may nakita akong isang video na pinasa sa akin sa Facebook. Napatakip ako sa bibig nang makita ko kung sino ang nasa video. Ang aking kapatid na pinagsasamantalahan at unti-unting binabalatan ng buhay. Mas lalo akong napahagulgol nang walang awan nilang pinagsasaksak ang aking kapatid. Nakita ko pang napakasaya nila sa video habang walang awan nilang pinahihirapan ang aking kawawang kapatid. Hanggang sa malagutan na ito ng hininga. Dinig na dinig ko pa kung paano nagmamakaawa ang aking kapatid na huwag siyang patayin. Maawa ka. Maawa po kayo. Pakiusap, ate. Ate, tulungan mo po ako. Iyak nito habang binabalatan ng buhay. Wala ang ate mo dito. Huwag kang magalala. Makikita niya ang nangyayari sa iyo. Ipapasa ko ang video na ito sa kanya. Para naman, may remembrance siya. Ngiting sambit ng isang babae sa video. Ito ang isa sa nagpapahirap sa aking kapatid. Hanggang sa matapos na nga ang nasabing video, nakita ko kung paano suntukin, tadyakan, ang bangkay ng aking kapatid na si Jana. Nagulat naman ako nang biglang mag-ring ang aking cellphone. Kaya agad ko itong sinagot. Hello? Ito po ba ang kamag-anak ng bangkay ng name niya po ay Jana? Sambit ng kung sino.
Oho, ito nga ho. Tipid kong sagot dahil hindi ko maibuka ang aking bibig at para akong napipipi sa mga sandaling iyon. Tanging luha lang ang namamayani sa aking pagkatao. Okay po, puntahan nyo na lang ho dito sa Memorial District. Ang iyong kapatid na imbalsa mo na rin ho siya. Sagot nito sa kabilang linya. Kaya mabilis akong tumungo roon. Pagkarating ko ay halos manginig ako nang makita ko ang aking kapatid sa ganong itsura. Halos nanginig ang buong katawan ko nang mahawakan ko na ang malamigdang bangkay ng aking kapatid. Habang yakap ko ito at humahagulgol. Nang araw na iyon ay ibinorol ko ito sa aming bahay. Marami rin ang nakaramay. Halos hindi na ako kumain at puro pagluha lang ang aking nagagawa hanggang sa mailibing na ito. Nilakad ko rin sa korte ang kaso nito, ngunit ang lahat ng iyon ay nabasura. Kaya naman labis ang puot at galit ko sa mga kriminal na pawalang sala. Nakita ko pang nakangisi pa ang mga ito habang nakatingin sa akin. 5 silang katao, 2 babae at 3 lalaki. Wala kaming nagawa ng nakuha kong abogado. Tanging paumanin lamang ang nagawa nito para sa akin. Alam kong labis ang ipinaglaban ng kaso. Ngunit sa bandang huli ay natalo pa rin kami. Malaya nang nakawala ang mga kriminal na pumapatay sa aking kapatid. Kahit pa matibay ang ebidensya namin, ay wala pa ring saysay. Marahil siguro ay nasuhulan ng pera. Pagkatapos ng hearing, ay dumediretso ako sa puntod ng aking kapatid at parang lantang gulay na humahagulgol. Patawad, mahal kong kapatid. Ginawa ko na ang lahat upang mabigyan ng hustisya. Ngunit, ang lahat ng iyon ay nabasura. Hagulgol kong sambit habang walang tigil na umaagos ang aking luha. Kasabay nito ang pagbuhos ng napakalakas na ulan. Sinabayan din ng kidlat at kulog. Nang may masmasan ako, ay umuwi akong naglalakad dahil malapit lang sa sementeryo mula sa amin. Kaya naman nilakad ko lang ito. Pag-uwi ko ay nakatulala lang ako at hindi na ako nakaramdam pa ng gutom. Hanggang sa tumungo ako sa aking kwarto. Doon ko ibinuhos ang lahat ng kinikimkim kong galit. Doon ko rin naisip na magiganti sa mga taong umargabyado sa aking kapatid. Kaya naman nabuo ang aking nakakahindik na desisyon. Huwag kang mag-alala, mahal kong kapatid. Ipaghihiganti kita. Ang lahat ng gumawa sa iyo niyan ay ibabalik ko sa kanila. Ako na ang magbibigay ng hustisya para sa iyo. Ipinapangako ko yan. Wala nang saysay pa ang aking buhay. Ngayong nag-iisa na lamang ako. Sambit ko sa kawalan. Ilang linggo at buwan ang nakakalipas nang masarado na ng tuluyan ang kaso at pagkamatay ng aking kapatid. Nakikita ko pa ang mga pumaslang sa kanya na dumadaan sa harapan ng mismong bahay namin habang pinagtatawanan ako, pero hinahayaan ko na lang. Isang gabi, ako ay nagsimula na akong hanapin sila. Wala akong hinangad kundi ang makaganti lamang. Ang dala ko ay itak at pamalo. Ang isa sa kanila ay nakita kong nag-iisang naglalakad sa madilim at walang katao-taong daan. Kaya naman pahilihim kong sinusundan ito. Nang mapagtanto nito ay mabilis akong nagtago sa mga puno at paglingon niya ay wala na ako. At alam kong tinitigan niya ang buong paligid. Nang mapagtantong wala namang ibang tao, ay nagpatuloy siya sa kanyang paglalakad. Nakita ko pang kinuha niya sa kanyang bulsa ang kanyang cellphone at pinatugtog niya ito. Pagkatapos kinuha niya ang nakasabit na headphone sa kanyang batok at isinuot ito sa kanyang ulo na para bang hairband. Ang hindi nito alam
Ito na ang pagkakataon ko. Mabilis ko itong binuksan at walang kaano-ano'y. Inalo ko ito sa ulo at agad itong nawala ng malay. Pagkatapos kinaladkad ko ito pauwi sa amin. Mabuti na lamang ay walang katao-tao sa mga oras na yon at maglayo rin ang mga pagitan ng mga bahay sa amin nun. Nang maipasok ko ito, ay ginapos ko ito sa kwarto ng aking kapatid. Habang hinihintay gumising, inaasa ko ng mabuti ang itak na gagamitin ko na pambalat sa taong iyon. Nang magising na ito, ay laking gulat nito nang makita nung nakagapos na siya sa isang upuan. Pagkatapos ay dumako ang tingin niya sa akin. Natila natatakot nang makita ang aking hawak-hawak na itak. Kaya naman napangisi ako. At pagkatapos ay unti-unting lumalapit na nagpanginig rito. Anong gagawin mo sa akin? Utal-utal na tanong nito habang napapalunok ng kanyang laway. Ha? Ito ba? Ang talim, no? Huwag kang mag-alala. Gagamitin ko to sa'yo. Halaka kong sambit na tila nababaliw. Baliw ka. Pakawalan mo ko dito. Sigaw nito. At bakit ko naman gagawin yon? Hindi ako hunghang para gawin yon. Hindi pa nga tayo nagsisimula eh. Gusto mo na agad ko makawala. Huwag naman ganun. Ngising sambit ko. Pakiusap naman. Pakawalan mo na ako. Hinihintay na ako ng mga magulang ko. Kung ano man ang nagawa ko ay patawarin mo na ako. Hagulgol na sambit nito sa akin habang nagmamakawa. Ginisihan ko na lamang ito. Bakit? Nagmakaawa din naman ang aking kapatid. Hindi ba? Sinunod nyo ba? Di ba hindi? Alam mo na kung anong pakiramdam ngayon. Kaya gusto kong simulan. Saan ba gusto mong unahin ko? Dito sa paa? Sa kamay? O sa mukha? Ngising sambit ko habang tinutusok ng matulis na itak ang bawat tinuturo ko sa kanya. Napapahiyaw naman siya sa matinding sakit. Maawa ka. Pakiusap. Hindi ko naman din gusto yun. Inutusan lang kami ni Diana. Sambit nito. Sa tingin mo maniniwala ako ha? Nakita ko kung ano ang ginawa mo sa kapatid ko. Nagmamakaawa siya sa iyo. Pero anong ginawa mo? Masayang masaya ka pa habang sinusuntok mo ang mukha ng kapatid ko. At nakita ko pa kung paano mo siya gahasain. Bakit masarap ba ang kapatid ko? Sumagot ka! Ha? Masarap ba? Sigaw ko rito habang lumuluha. Itinara ko naman sa hita nito ang matulis na itak. Kaya naman napahiyaw ito sa sakit. Umagos naman ang dugo nito sa kanyang mga paa. Pakiusap. Tama na. Parang awang mo na. Iyaw nito nang mas lalo ko pang diininan ang itak na bumaon na sa kanyang hita. Halos sumisirit na ang dugo nito. Hindi mo ba ako sasagutin ha? Sagutin mo ako. Kundi bubutasin ko tong hita mo. Masarap ba? Ha? Sagot. Sigaw ko. Oo na. Oo na. Sasagot na ako. Masarap. Tama na. Pakiusap. Hindi ko na kaya. Iyaw nito. Halos hindi ito makahinga sa aking ginagawa. Very good. Ngayon, ipagpapatuloy natin. Sino-sino kayo? At saan ko matatagpuan ang kanilang mga bahay? Tanong ko rito. Si Diana. Siya ang babae na nasa video. Ang sumipa kay Jana. Tapos si Lawrence at Jeric na kasama kong gumahasa at nagpahirap kay Jana. At ang panghuli ay si Ashley, ang kumukuha ng video sa amin. Nahihirapang sambit nito habang lumuluha. Bilib ako sa inyo kasi ang babata ninyo. Pero nagagawa nyo ng pumatay.
Bakit? Dahil ba may kaya kayo sa buhay? Hindi na kayo naawa? Ang daming pangarap sa buhay ng aking kapatid. Tapos papatayin niyo lang na parang isang hayop. Pero ngayon, huli na. Nagkamali kayo ng binangga ngayon. Isa-isahin ko kayong lahat. Pati ang judge na iyon. Lahat kayo ay mararanasan niyo ang bagsik ng aking paghigante. Sambit ko rito. Nanlaki naman ang mga mata nito nang hawakan ko ang isa niyang braso at unti-unti kong binabalatan. Maging ang mukha at paa niya, at hindi pa ako nakontento. Pinutol ko rin ang masilang parte ng kanyang katawan. Tanging hiyaw lang ng lalaking iyon ang maririnig sa buong kabahayan. Labis itong humihingi ng kapatawaran. Ngunit hindi ko pinakinggang umiiyak. At natutuwa ako habang ginagawa ko iyon. Tila nawala ang aking konsyensya kapag naaalala ko kung papaano nila nilapastanganan at pinatay ang aking kapatid. Ngayon ay puro puot na lang ang nananalaytay sa aking puso at isipan. Nang mainip ako, ay sunod-sunod ko na itong inundayan ng taga hanggang sa mawala na ito ng hininga. Halos hindi mo na ito makilala dahil sa nagkahiwa-hiwalay na ang kanyang mga laman at nagsisipagtalsikan kung saan. Ako naman ay halos ligo na sa dugo nito. Pagkatapos ng malagim na krimeng aking ginawa, ay mabilis ko itong inilagay sa sako. Pagkatapos ay hinila ko papuntang likuran namin at doon sinunog ang mga labi nito. Parang nang sa ganon ay walang ebidensyang makikita. Muli naman akong bumalik sa loob ng aming bahay at pagkatapos nilinis ko naman ang lahat ng aking pinaggamitan. Maging ang kalat ng dugo sa sahig ay pinupunasan kong mabuti hanggang sa nawala. Pagkatapos ay mabilis akong naligo. Nang makapagbihis ako, ay dinala ko na ang iba kong ginamit. At maging ang sinuot kong damit ay sinama kong sinunog sa aming likuran. Pagkatapos ng malagim na nangyari ng gabing iyon, ay tumungo na ako sa aking silid upang matulog. Kinabukasan, naging maaliwalas ang aking pagaramdam at masaya akong bumangon. Naglinis naman na muna ako ng bahay at tinignan muli ang basurahan kung may natitira pa bang ebidensya. Nang mapagtanto kong wala, ay muli akong bumalik sa loob at pagkatapos ay lumapit ako sa literato namin ng aking kapatid. Huwag kang mag-alala, mahal kong kapatid. Ngayon ay mabibigyan na kita ng hustisya. Ang saya palang pumatay ng mga taong halang ang bituka. Alam mo ba kagabi? Pinaranas ko ang ginawa sa iyo doon sa isang pumatay sa iyo. Ang saya pala, no? Pinapangako ko. Uubusin ko ang lahat ng taong umaargabyado sa iyo. Sambit ko rito habang nakangiti. Nang ibalik ko na ito sa estante, ay nagpasya akong nagluto. At pagkatapos ay naisipan kong mamasyal muna para naman hindi ako mabagot sa bahay dahil ako na lamang mag-isa. Sa araw na iyon ay nilibang ko lang ang aking sarili. Ilang araw na mula nang ginawa ko ang krimen na iyon. Pinaghahanap na ng mga pulis ang nawawalang lalaki. Alam kong iyon ang tinutukoy nila base sa itsura at pangalan. Napanood ko rin sa radyo at napakinggan sa telebisyon. Baliktad ata. Nagmamakaawa na tulungan silang hanapin ang nawawala nilang anak. At kapag nakita ay magbibigay sila ng pabuya. Tignan natin kung mahahanap nyo pa. Nagsasayang na lang kayo ng laway at pagod. Hindi nyo na makikita pang hinahanap nyo dahil naging abo na ito. Huwag kayong mag-alala. Susunod-sunurin ko na sila. Sambit ko sa aking sarili habang nanlilisik ang mga mata ko sa mga magulang ng aking pinatay. Nalaman ko na rin kung saan matatagpuan ang apat sa kanila. Ang isa ay nakita ko sa bar. Kaya naman inabagan ko ito sa loob ng kanyang kotse. Nang walang nakakapansin,
Nagtago muna ako sa likod ng upuan at naghintay. Maya-maya ay narinig ko na ang boses nito na may kasamang babae at halata dito ang paglalampungan. Pagkatapos ay nagpaalam na siya sa babae na uuwi na dahil baka mapagalitan raw siya ng kanyang mga magulang. Nang sumakay na ito ay mabilis siyang pinaandar ang kotse. Nang dumaan na ito sa liblib na lugar malapit sa amin ay mabilis akong lumabas sa aking pinagtataguan. Nakita naman ako nito sa salamin at mabilis na inihinto ang sasakyan. Lilingon na sana ito nang ituto ko sa ulo niya ang itakong dala. Nauna naman akong lumabas at pagkatapos ay pinababa ko rin ito. Pagkatapos ay kinuha ko ang lubid at itinali ng mahigpit sa kamanyang kamay at mga paa. Bakit ba? Sino ka ba? Hindi kita kilala. Gusto mo ba ng pera? Marami ako noon, kahit milyon. Bigyan kita. Sambit nito. Hindi ako kumibo at sinagalta kong itong hinila na ikinatumba nito. Narinig kong napadaing ito nang bumagsak sa lupa. Tinanong ko naman siya kung may lighter at diesel siyang dala. Ang sagot niya ay nasa kotse. Kaya naman agad kong binuksan ang likod ng kotse at kinuha ang diesel. At pagkatapos ay binuhusan ko sa loob, pati sa labas, maging sa palibot. Nang maubos ko ay kinuha ko na ang lighter at muling binalikan ang lalaking ito na marahil ang pangalan ay Lawrence. Kinaladkad ko siyang isinakay sa loob ng kotse at pagkatapos isinarado ko ito. Teka, maawa ka sa akin. Sino ka ba? Hindi kita kilala. Agulgol na sambit nito. Talagang makakalimutin ang mga kriminal na katulad ninyo. Talaga bang ibinaon nyo na sa limot ang krimen na ginawa nyo? Pero ngayon, huwag kang mag-alala. Magsasama-sama kayo sa impyerno. Sambit ko rito. Nanlaki naman ang mga mata nito nang sindihan ko ang letter at nakangisi akong hinagi sa loob ng kotse. Kaya naman nasunog ito. Narinig ko ang mga daing nito habang nasusunog ng unti-unti ang buo niyang katawan. Ako naman ay tila parang nababaliw dahil tuwang-tuwa akong pinapanood ito habang nasusunog. Yan ang nababagay sa inyo. Pasalamat ka hindi ka na naghihirap pa. Katulad ng iyong kasama. Sambit ko sa kawalan. Nang natupok na ng tuluyan ang bangkay nito, ay nagpatay-mali siya akong umalis roon para umuwi ng bahay. Muli na naman akong nakaramdam na kaginhawaan sa mga sandaling iyon. Hindi na ako kumain. Napagpasyahan ko na lamang na matulog. Kinabukasan ay maaga akong nagising. Napagpasyahan kong mamalengke muna dahil wala na mga stock na pagkain. Habang ako ay naglalakad, ay nakita ko ang mga nagkukumpulang tao. Kaya naman lumapit ako rito. May mga pulis namang nag-iimbestiga. Nakita ko naman ang mga magulang nitong humahagulgol sa iyak. Narinig ko rin ang mga bubulong-bulungan ng aking tsismosang kapitbahay. Sabi ng mga investigador, nabangga daw siguro ang kotse tapos nasunog. Oo nga, di ba? Ayan ang magulang ng lalaking pumatay sa kapatid ni Marnie. Oo nga no. Siguro yung nakasakay sa kotseng nasunog ay kasamang pumatay kay Jana. Karma nga naman. Pag naningil wala sa oras na pinipili. Sambit na mga naroroon. Palihim naman ako napangiti. Sinabi ng imbestigador na isang aksidente ang nangyari at hindi na rin makikita pa ang abo ng kanilang anak dahil nakahalo na ito sa mga nasunog na bagay mula sa loob ng kotse. Labis ang kanilang hinagpi sa mga oras na iyon. Yan ang nababagay sa inyo. Ngayon, kayo naman ang magdudusa. Malapit ko na makamit ang hustisya ng aking kapatid. Sambit ko sa aking sarili at nagpatay-mali siyang umalis roon. Nang matapos ako sa pamamalengke,
ay agad din akong umuwi. Habang ako ay kumakain mag-isa ay napapaluha ako dahil wala na akong kasabay na kumakain. Hindi katulad ng kasama ko pa ang aking kapatid. Lagi kong naaalala ang masasayang sandali naming magkasama ng aking kapatid. Sinisisi ko pa rin ang aking sarili sa kanyang pagkawala. Kaya pala naglalambing na siya bago umalis. Yun na pala ang una at kauli-hulihang masisilayan ko siyang nakangiti. Hindi na rin ako makakain ng mga sandaling iyon. Kaya naman napagdesisyonan kong bumalik sa aking pinagtatrabuhan. Nang sa ganon ay hindi ako mainip sa aming bahay. Mahigit 1 linggo mula nang mangyari ang krimeng aking ginawa sa pinapasukan kong trabaho, ay nakita ko roon ang isa sa 5 pumatay kay Jana. Kaya naman palihim ko itong tinitignan. Sisiguro akong hindi ako kilala nito. Ito na marahil ang Jeric na tinutukoy ng isa sa mga pinaslang ko. Kaya naman napaisip ako ng maitim na plano. Sinabi ko sa kasama ko na ako na ang mag-i-assist sa kanya. Kaya naman tumango ito. Inaayos ko ang aking sarili. Tinanggal ko rin ang ilang botones malapit sa aking dibdib. At pagkatapos ay lumapit ako rito. At malanding kinausap ito. Sir, what's your order? Maraming bagong menu at sinusigurado kung masarap or ako. Malanding sabi ko rito. Napatikim naman ito at napangiti. Sige. Pa-order mo ako ng mga fast food ninyo. Gusto mo pati ikaw ay titikman ko. Sambit nito. Pinasadahan pa nito ang aking buong katawan ng kanyang tingin at napapangisi. Sige sir, kung gusto mo ay magkita tayo mamaya. Sambit ko rito. Agad naman itong sumang-ayon pagkatapos ay nagpaalam na ako rito na asikasuhin ko na ang kanyang order. Nang matapos ito ay sinabi nitong hihintayin ako sa labas. Kaya naman tumango ako. 7:30 nang matapos na ako ng oras sa trabaho ko. At mabilis akong nagpaalam na uuwi na. Kalabas ko ay naabutan ko nga itong naghihintay. Oh, iyari ka na. Halika. Sumakay ka na. Ihatid na kita sa langit, sa bahay mo. Sambit nito. Ikaw ha, mga banat mo. Ikaw ba? Saan mo magustong mapunta? Sa langit o sa impyerno? Sambit ko naman rito na nagpakunot ng kanyang noo. Anong sinasabi mo? Joke ba yun? Ngising tanong nito. Ha? Oo. Ganito ako magbiro. Ito naman. Alam kong mahal ka ng Diyos. Huwag kang mag-alala. Mamaya ay makasama mo na siya. Makahulog ang sambit ko. Hindi naman niya naunawaan ang ibig kong sabihin. Nang pinaandar na niya ay sinabi ko kung saan ako nakatira. Nang malapit na kami, ay sinabihan ko siyang ihinto kung saan ko ginawa ang pangalawa kong krimen. Nagulat naman ako nang hawakan nito ang aking hita at akma rin akong hahalikan nang mabilis kong kinapa ang kutsilyo na dala-dala ko at walang awang tinarak sa tiyan niya. Napahiyaw naman siya sa mga sandaling iyon nang mabilis ko siyang itinulak at nauntog pa sa pinto ng kanyang kotse. Umagos naman ang dugo sa kanyang ulo at maging sa tiyan. O ano, masarap ba? Yan ang nababagay sa mga katulad mong mamamatay tao. Huwag kang mag-alala. Ihahatid na kita kay Satanas. Sambit ko rito. Sino ka ba? Ano ba ang kasalanan ko sa inyo? Hirap na sambit nito. Hindi ko na kailangan pang magpakilala. Huwag kang mag-alala. Makikita mo naman sa impyerno ang 2 mong kaibigan at ang mga isusunod ko pa. Ikamusta mo na lang ako kay Satanas ha at sa mga kaibigan mo. Ngising sambit ko rito. Mabilis ko naman itong inundayan ng saksak hanggang sa malagutan na ito ng hininga. At pagkatapos ay mabilis kong pinaandar ang kotse. Dinala ko ito sa gubat kung saan wala na isang gumagaway roon. Pagkatapos, hinila ko ang bangkay ni Jeric
at ipinababa sa lupa. Naganap muna ako ng kahoy para ipanghukay sa lupa at inilibing ang labi nito. Pagkatapos ay iniwan ko na roon. Patay malisya naman akong umuwi. Walang makakakita sa inyo. Tanging kayo lang at ako ang saksi sa iyong pagkamatay. Sambit ko sa aking sarili. Kinabukasan, muli na namang umugong ang balita. Ang pagkawala na parang bula ng lalaki. Pagpasok ko sa trabaho ay agad ay binalita sa akin ng isa kong kasama na nawawala raw ito. Alam mo ba yung customer natin kahapon? Yung pogi nawawala daw. Sabi ng manager natin. Alam mo naman iyon, chismosa. Kaya kung ano-ano na ang nasasagap na balita, mapalabas o loob. Wika nito sa akin. Baka naman naglibot lang kung saan. Mukha pa namang manyak. Sagot ko rito. Ay, grabe siya. Sige na, magtrabaho na tayo. Mukhang hindi ka naman interesado at saka baka mamaya makita pa tayo ni manager. Tanggalin tayo sa trabaho. Naku, ang hirap pa naman maghanap ngayon. Hehe. Sambit nito at pagkatapos ay tumalikod na. Ako naman ay napapangisi. Sa maghapong iyon ay wala akong ibang ginawa kundi ang magtrabaho at ginugol ko ang oras ko roon hanggang sa matapos. Matapos ang araw na iyon ay nagpasya na lamang akong umuwi hanggang sa dumating na nga ang 3 linggo. Mula nang hinahanap pa rin ang dalawang magkaibigan na si Jeric at ang una kong pinatay. Naging usap-usapan ito sa lugar namin. Meron na ring umahawak sa kanilang kaso. Ngunit wala ni isang makitang ebidensya. Kaya naman naging panatag pa rin ako. Makalipas ang ilang araw at linggo hanggang sa dumating ang buwan. At tuluyan ng binitawan ng mga kapulisan ang kaso ng aking mga pinatay. Ang mga magulang naman ng mga ito ay nananatili pa ring bigong mahanap sila. Mahal kong kapatid, ngayon alam kong nakikita mo ang aking ginagawa. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos nito, ay magbabagong buhay na ako. Ipinapangako ko iyan. Sambit ko sa litrato ng aking kapatid. Isang araw, habang ako ay abala sa trabaho, nakita ko naman ang 2 babaeng matagal ko nang inihintay na makita. Pumasok ito sa aming shop, kaya naman agad ko itong inassess. Hello po sa inyo mga madam. Ano ho ang order ninyo? Mainhin kong sambit sa mga ito, kahit na gustong gusto ko ng pagbabalatan ang kanilang mga mukha. Pwede bang umalis ka rito? Tawag kami kapag gusto naming umorder. Alis. Marating wika ng isa. Alam mo, huwag kang ganyan. Grabe ka talaga, Diana. Kawawa naman yan, oh. Ang chip-chip na nga, ang hirap-hirap pa. Dapat galangin natin siya. Ngising sambit naman ang kasama nito. Napaisip naman ako sa mga sandaling iyon. Kung ganon, ikaw pa lang, Diana, ha? Huwag kang mag-alala. Gagawin ko lahat ng pinaranas mo sa aking kapatid. Maghintay ka lang mamaya. Sinisigurado ko, pagsapit ng umaga, ay magiging malamig na bangkay ka na. Kasama pa yung isa mong kaibigan. Sambit ko sa aking sarili. Balik naman ako sa ulirat nang marinig ko ang pagsigaw nito sa akin. Hoy, bitch! Kanina pa kita sinisigawan. Hindi ka nakikinig. Ang bingi-bingi mo naman. Sambit nito. Ay, sorry po madam. Ano po bang order ninyo nang maasikaso ko na ho? Yoko kong wika. Dahil sa ginawa mo lahat ng i-ordering namin ay babayaran mo. Ngising wika naman ni Diana. Ay, grabe ka Diana. Mamaya, wala nang sasahurin yan. Baka buong sweldo niya 1 month ay pangbabayad niya lang sa mga kakainin natin. Ngising wika ng isa. Wag ho kayong ganyan, maawa kayo sa akin. Nakayoko kong sambit. Sorry naman girl, pero yan ang desisyon ng sister ko.
Kung ayaw mong mawala ng trabaho, sumunod ka na lang. Ngisi ng isa. Talagang mga demonyeta kayo ha. Huwag kayong mag-alala. Malapit na kayong sunduin ni kamatayan para ihatid sa impyerno. Inis kong wika. Nagpipigil lamang ako sa aking sarili dahil ayaw kong makita ng iba ang aking gagawin sa dalawang ito. Laban ka pala ha. Tignan natin ang tapang mo. Ngising sambit nito. Nagulat naman ako nang biglang naghurumintado ito. Marami siyang kasinungalingang binabanggit at kung ano-ano pang pangbibintang. Humingi naman ako ng paumanhin dahil ayaw ko makita ng aming manager. Ngunit huli na dahil nakita ko nga itong mabilis na lumapit. Nagsinungaling naman ang mga ito at siniraan ako, kaya naman tinanggal ako sa trabaho. Hindi na lamang ako kumibo at kinuha ko na lang ang aking sinahod ng buwan na iyon. Pagkatapos ay umuwi na ako ng bahay. Na-research ko ang kanilang kilanlan sa Facebook at kung saan sila nanirahan. Napagtanto ko namang iisang lugar lang ang aming mga tirahan. Nilaman ko ring magkapatid ang Ashley at Diana at ang ama nila ay yung judge na bumasura sa kaso ng aking kapatid. Kaya siguro natalo ang kaso sa kapatid ko dahil sa kanya. Nakaisip na naman ako kung papaano ako makaganti. Ngayon, matitikman ninyo ang aking ganti. Simulan nyo nang ubusin ang saya ninyo. Dahil mamaya lang ay luha at kamatayan ang ibibigay ko sa inyo. Ngising wika ko sa aking sarili. Inintay ko maghating gabi kung saan mahimbing na ang mga tulog ng mga tao. Nagsuot ako ng jacket at nagsuot din ako ng mask nang sa ganun ay hindi ako mamukhaan. Dala-dala ko ang itak na ginamit ko sa isa nilang kaibigan. Naglakad lamang ako upang walang makahalata na umalis ako. Tinunton ko ang madilim na daanan patungo sa kanila. Dumaan ako sa likod ng bahay nila. Hindi na ako dumaan sa harapan dahil may mga asong nakatali roon at baka mamaya ay tumahol pa ang mga ito at ako'y mahuli pa. Dahan-dahan kong binuksan ang pintuan gamit ang dala kong itak. Kaya naman nabuksan ko ito nang walang kahirap-hirap. Madilim ang paligid. Tamang-tama para walang makakita sa akin. Nakita kong malaki ang kanilang bahay. Kaya sigurado akong mahihirapan akong hanapin ang kanilang mga silid. Napansin ko ring wala silang katulong at wala rin silang kasamang bantay. Naisipan ko namang dahan-dahang umakyat sa second floor nila. Baka sakaling naroroon ang kanilang kwarto. At hindi nga ako nagkakamali. Nakita ko ang mahimbing na tulog ng judge at ang asawa nito. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto ng kanilang silid. Dahan-dahan din akong lumapit sa kanilang hinihigaan. At pagkatapos ay pasimple kong iginapos ang kanilang mga kamay. At nang hindi nila mamamalayan. At pagkatapos ay ginising ko ito sa pamamagitan ng pagtusok ko ng itak sa hita niya. Sisigaw na sana siya nang takpan ko ang kanyang mukha. Huwag kang magagawa ng kahit anong ingay. Kung gusto mo pang mabuhay, ang pinakamamahal mong asawa at mga anak. Sambit ko rito at tinanggal ko ang pagkakatakip ng kamay ko sa kanyang bibig. Sino ka? Parang awa mo na. Huwag mong kaming sasaktan. Sa'yo na lahat ng aming pera. Pakiusap na sambit ito. Nakita ko namang gumising ang kanyang asawa at akmang sisigaw ito nang itutok ko ang itak sa bibig niya. Sige, sumigaw ka para mabiyak yung bibig mo. Sambit ko. Sino ka ba? Paano ka nakapasok? Sige, nakawin mo na lahat. Huwag mo lamang kaming papatayin. Wika nito habang umiiyak. Sino namang nagsabing magnanakaw ako? Walang kwenta yung pera ninyo. Kung gusto nyo, ay isama ninyo sa hukay. Sa bagay, pera-pera lang yan. Hindi ba?
para makatakas sa iyo sa krimeng ginawa ng mga anak ninyo, ay sinuhulan niyo ng pera ang lahat. Inis na sambit ko rito. Ano ba ang gusto mo? Anong pinagsasabi mo? Walang ginagawang masama ang aking mga anak. Sambit ng babae. Sigurado ka ba ha? At tinatanong mo pa kung ano ang gusto ko ha? Ang gusto ko yung maningil sa pagkakatuutang ng asawa at mga anak mo sa buhay ng kapatid ko. Sigaw ko rito. Hindi naman nila maunawaan ang aking mga sinasabi. Kaya naman ipinapaintindi ko sa kanila ang aking hinanakit. Tila hindi niyo yata naunawaan. Lalo ka na. Turo ko sa lalaki. Tatandaan mo pa ba yung araw na namatay ang aking nag-iisang kapatid na walang awang pinapatay ng mga anak mo ha? Tapos anong ginawa mo? Ibinasura mo ang kaso kahit napakatibay naman ito. Napakahayop ninyo. Ang dapat sa inyo ay mamatay. Galit kong wika. Maawa ka. Huwag. Pakiusap. Kung ano man ang aming nagawa, lalong-lalo na ang aking mga anak, sana ay mapatawad mo na. Kung gusto mo, bibigyan kita ng milyones para maging patas na tayo. Wika nito. Hindi ako si Raulo para pumayag sa gusto nyo. Tulad nga ng sinabi ko, hindi ko kailangan ng pera ninyo, kundi ang mga buhay ninyo, kapalit ng buhay ng kapatid ko. Sambit ko rito. Bago pa man ito tuluyang magsalita, ay pinutol ko na ang sasabihin nito. Pinapagapos ko sila ng mabuti. Nang sa ganon ay hindi makawala, tinali ko rin ang kanilang mga bibig gamit ang mga panyo. Pagkatapos ay lumabas ako at tumungo sa kabilang silid kung saan natutulog ang dalawang kailangan kong gantihan. Walang iba kundi ang magkapatid na mismong dahilan ng pagkamatay ng aking mahal na kapatid. Paglapit ko sa kanilang inihigaan, isinugatan ko sa mukha ang isa. Kaya naman nagising ito at napaiyak. Kaya naman agad ko itong tinakpan ng aking mga kamay upang hindi makasigaw. Nagising din ang isang kapatid at nagulat ito nang makitang may sugat ito sa mukha. Pagkatapos ay nagawi ang kanyang mga paningin sa akin. At nagulat pa ito nang makitang may hawak-hawak akong itak na may mga dugo pa. Kaya naman nagyakapan sila dahil sa takot na labis ko namang ikinatuwa. Hindi ko akalain na ang mga demonyong katulad ninyo ay natatakot na rin pala. Ngising sambit ko. Ikaw ang babae kanina, hindi ba? Paano ka nakapasok rito sa aming tahanan? Utal-utal na wika ni Diana. Hindi ko na kailangang sagutin. Huwag kayong mag-alala. Hindi na kayo makakaulit sa susunod. Dahil ngayong gabi na ito ay sama-sama kayong pupunta sa impyerno. Dahil doon kayo nababagay. Ngising sambit ko. Hindi ko na sila hinihintay pang magsalita. Agad kong tinali ang kanilang dalawang kamay at mga paa. At pagkatapos ay kinaladkad ko sila palabas ng kanilang mga silid para dalhin sa kanilang mga magulang na ngayon ay nakagapos din. Ang ganda niyong pagmasdan. Isang masayang pamilya, hindi ba? So hindi na ako mahihirapan pang isa-isahin ko kayo. Ngayon, bago tayo magsimula, gusto kong magbigay kayo ng mensahe sa bawat isa. Gusto ko yung madrama ha. Sambit ko rito habang nakaupong nakatingin sa kanila. Parang awa mo na. Huwag mo kaming saktan. Patawarin mo na kami kung natanggal ka sa trabaho. Kung gusto mo, pupunta kami sa iyong dating pinagtatrabahuan at magmamakaawa kaming ibalik ka nila sa trabaho. Wika ni Ashley. Pwede ba naiinip ako? Wala akong pakialam sa mga sinasabi ninyo. Ang gusto ko ay magpaalam na kayo sa isa't isa. Inis kong turan. Ano ba talaga ang gusto mo? Hindi ka namin kilala. Ang tindi naman ang ganti mo. Dahil sa simpleng kasalanang iyon, Sambit ni Diana.
habang sapo-sapo ang pisnging duguan. Simple? Ha? Simple lang ba sa inyo ang ginawa niyong pagpatay sa kapatid ko? Wika ko habang unti-unti nang tumutulo ang luha ko. Nagulat naman sila at hindi na nagawang magsalita pa. Ngayon, hindi kayo makapagsalita. Naalala niyo na ba ha? Ang araw na pinahirapan at pinaghahasa ninyong magkapatid? Kaawa-awa kong kapatid. Huwag kayong mag-alala. Gagawin ko rin ang ginawa niyo sa kapatid ko para manaranasan niyo kung paano balatan ang buhay. Sambit ko. Parang awa mo na. Pinagsisihan na namin iyon. Parang awa mo na. Huwag mo kaming patayin. Agulgol na wika ni Ashley. Bakit? Naawa ba kayo sa aking kapatid? Noong nagmamakaawa siya sa inyo, di ba hindi? Pinagtawanan niyo pang dalawa, di ba? Sinend niyo pa ang video sa akin para ipakita niyo ang krimeng ginawa niyo sa kapatid ko. Hindi niyo alam kung gaano kasakit mawala ng minamahal. Si Janan na lang ang nag-iisa kong kasama sa buhay dahil wala na kaming mga magulang. Tapos kinuha niyo pa. At pinaglaruan pa ang kapatid ko. Marami na akong isinakripisyo para sa kanya. Agulgol kong turan. Napaluha naman ang ina nila nang marinig mula sa akin ang mga hinaing ko. Patawad. Wika ni Diana habang umiiyak. Tanong ko sa inyo, anong ginawa ng kapatid ko? Para patayin niyo siya. Ha? Sumagot kayo. Sigaw ko. Hindi naman sila makaimik. Kaya naman sa inis ko ay mabilis akong tumayo at lumapit kay Ashley. Kinaladkad ko ito patungo sa aking kinaupuan. Nagsisigaw naman sa takot si Ashley at nagmamakaawa. Si Diana naman at ang kanyang mga magulang ay pinipilit makawala sa kanilang pagkakagapos. Ngayon, sagutin mo ako. Anong dahilan ng pagpatay ninyo kay Jana? Seryoso kong sambit at madilim na nakatitig lamang kay Diana. Wala. Tipid nitong sagot at napayaw ko pa. Wala. Talagang wala. Bakit humantong sa ganon? Sumagot ka. Bakit? Sigaw kong muli rito. Dahil sa galit ko, ay binalatan ko ang kanilang braso ni Ashley na ikinahiyaw ng mga ito. Wag, maawa ka. Huwag mo kaming saktan. Huwag mong saktan ang kapatid ko. Agulgol nito. Ngayon, sagutin mo ako. Kung gusto mo bang mabuhay ang kapatid mo. Sambit ko. Pinagtripan lang namin siya dahil ayaw niyang uminom ng alak. Nakayo kong sambit ko. Dahil sa aking narinig, ay mas lalo akong nakaramdam ng galit. Walang awa kong binalata ng mukha at hita nito. At kitang-kita na rin ang mga laman nito na nagsisaltalsikan ang mga dugo nito sa sahig at sa kanyang mga damit. Alam kong hinang-hinana ito, halos hindi na magawang makapagsalita pa. Si Diana naman ay nakikiusap pa rin na huwag kong patayin ang kanyang kapatid. Ngunit para akong bingi sa mga oras na yon at napangisi pa akong nakatitig sa kanya. Sinabunutan ko ito na halos matanggal na ang anit at itinuto ko ang itak sa leeg nito. Pagkatapos ay isang malawak na ngiti ang pinakawalan ko. Bago ko gilitan ang leeg nito, halos nangisay ang katawan nito hanggang sa tuluyan ng malagutan ng hininga. Kitang-kita namang lahat na halos matanggal ang ulo nito sa aking ginawa. Sumirit na rin ang mga dugo nito hanggang ibinagsak ko na nga sa sahig ang wala ng buhay na katawan ni Ashley. Halos manginig ang buong kalamnan ng mga magulang ni Diana at maging ito. Una pa lang yan, Diana. Sino bang gusto mong isunod natin? Kung akala mo ay tapos na, nagkakamali ka. Ngayon, sabihin mo sa akin, sino sa mga magulang mo ang isusunod ko? Ngising sambit ko. Lalo naman itong napahagulgol at nagmamakaawa.
Ang ama at ina nito ay napapapikit na lang. Kaya naman tumayo ako at lumapit sa kanila. Kaya naman mas lalo silang nakaramdam ng takot. Pagkalapit ko ay tinanggal ko ang tali sa bibig ng kanyang mga magulang. Kanina pa ako naghihintay sa sagot mo, Diana. Oh, kayo ba? Sino sa inyo ang gustong mauna? Sambit ko sa mag-asawa. Napabaliw ka na. Tumigil ka na. Wala ka na sa tamang pag-iisip mo. Sa tingin mo ba ay makakamit mo ang hustisyang hinahanap mo? Nagkakamali ka. Sigaw ng ina ni Diana sa akin. Kaya naman napangisi ako. Sino bang nagsabi sa iyo na hindi ko makukuha ang hustisya ng aking kapatid? Matagal ko nang nakukuha sa 3 kaibigan ng inyong mga anak. Gusto mo ba, Diana, ikwento ko pa kung paano ko sila pinatay? Ngising sambit ko habang nakatitig dito. Nanlaki ang dalawa niyang mga mata sa kanyang naririnig mula sa akin. Kung ganun, kaya pala nawawala si Lawrence at Jeric. Ikaw pala ang dahilan. Napakasama mo. Pagbabayaran mo ang ginagawa mo ito. Hagulgol nito. Pagbabayaran? Papaano? Sige nga. Bakit kayo? Pinagbayaran niyo ba ang pagpatay niyo sa kapatid ko? Di ba hindi? Masaya pa nga kayo. Kung akala niyo ay mababaon niyo na sa hukay ang krimeng ginawa niyo, ay nagkakamali kayo. Sigaw ko. Tama na. Huwag mo nang saktan ang asawa at anak ko. Ako na lang. Para matapos na to. Wika ng ama ni Diana. Huwag mo akong pangunahan. Hindi ikaw ang magdidesisyon ng mga gusto ko. Nagbago na ang isip ko. Ako na ang mamimili kung sino sa inyong 3 ang uunahin ko. Para naman mas masaya. Pakiusap naman, huwag mo nang idamay ang mami at daddy ko. Ako na lang. Di ba ako ang may pakana ng lahat? Kaya ako na lang, please. Pagmamag-awa nito habang umiiyak. Hindi ko naman ito pinakinggan nang kunin ko ang ina nito. Labis naman silang natakot nang kinaladkad ko ito patungo sa tabing bangkay ni Ashley. Okay, simulan na natin. Ayokong magpaabot ng umaga. Gusto kong panoorin niyo kung gaano kasakit ang pinaggagawa ninyo sa aking kapatid. Wika ko. Binalatan ko ang buong katawan ng kanyang ina na labis nitong ikinapanghina at ikinahiyaw nito. Marami na ring dugong lumalabas sa buo niyang katawan. Kitang-kita na rin ang iba niyang mga buto at laman. Walang pagsidlan ang takot nila at awa nang masaksihan nila kung paano ko pinahihirapan at pinapatay ang ina ni Diana. Napapailing at puro iyak na lang ang nagagawa ni Diana at ang kanyang ama. Dahil sa inip ko ay pinugutan ko naman ang ulo ng ina ni Diana hanggang sa magkahiwa-hiwalay ang iba't ibang parte ng katawan nito. Ang saya, hindi ba? Masakit ba? Ngayon, isusunod ko na itong hayop mo na ama. Sambit ko rito. Hindi na nagawang makapagsalita pa ni Diana sa mga sandaling iyon. Tila natutop at natulala na lang sa kanyang mga nasaksihan. Hanggang sa pinatay ko na rin ang kanyang ama. Ginawa ko rin dito ang ginawa nila sa aking kapatid hanggang sa tuluyan ng malagutan ng hininga. Kaya mo pa ba? Bakit hindi ka magsalita? Wala na sila. Patas na tayo. Sambit ko. Hayop ka. Gusto mo rin bang ikwento ko sa'yo kung papaano ko inutusan sila Jeric na gahasanin at patayin ang Jana na yun, ha? Sigaw nito. Napangisi naman ako sa kanyang sinasabi. Hindi naman ako kumibo. Dahil nilapitan ko ito, hinawakan ko ng mahigpit na parang matatanggal na ang kanyang mga anit. Sigaw lang siya ng sigaw. Nang unti-unti ko siyang inihiwa sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. At para akong baliw na tawa lang ng tawa sa aking pinaggagawa. Binalatan ko rin ang mga mukha at katawan nito.
Wala namang nagawa si Diana sa mga sandaling iyon. Puro hiyaw at daing na lang ang maririnig nang unti-unti ko siyang pinapatay. Hanggang sa hindi na niya makayanan ay natuluyan na siyang namatay. Ako naman ay napahagulgol at nawala ang lahat ng sakit na aking naranasan. Kitang-kita ko rin ang aking sarili na punong-puno ng dugo. Kaya naman mabilis kong hinanap ang palikuran nila at doon ako naligo. Paglabas ko ay kumuha ako ng mga damit nila sa kanilang silid at ito'y aking isinuot. Kumuha na rin ako ng pera at mga pagkain. Pagkatapos ay inilagay ko lang ito sa pintuan ng kusina kung saan ako dumaan papasok dito. Pagkatapos naghanap ako ng diesel at gas sa kanilang bodega sa likod. Mabuti na lamang ay maraming gas roon. Kaya naman agad ko itong kinuha. Ibinuhos ko ito sa loob ng kanilang bahay. Pati ang kanilang mga labi ay binuhusan ko na rin. Kaya hanggang sa labas. Inubos ko ang lahat ng mga gas nila sa buong kabahayan nila. At pagkatapos ay kinuha ko ang lighter na dala-dala ko. Pagkatapos nito ay sinindihan ko. At malawak ng ngiti ang aking pinakawalan bago ko binitawan ng hawak-hawak kong nakasinding lighter. Kaya naman, nagsimula ng sumiklab ang apoy sa buong kabahayan. At nagmadali na akong lumabas sa pinasukan ko kanina. Dala-dala ang pera at pagkain. Pagkatapos ay isinarado ko mabuti ang kusina. Tumungo ako sa likugon saan ako dumaan. Nagtago ako sa madami at madilim na lugar. Para kahit may makakita ay hindi nila ako makikita roon. Masaya akong pinagmamasda ng sumisiklab na sunog sa buong bahay na iyon. Pagkatapos ay umalis na nga ako sa lugar na iyon at nagmadaling umuwi sa aming bahay. Tinignan ko din ang orasan at nakita kong pasado 1:00 na ng madaling araw. Kaya naman itinago ko ang pera at mga pagkain sa loob ng aking cabinet at pagkatapos ay natulog na ako. Kinabukasan ay masarap ang aking pagkakagising. Tila nawala ang lahat ng sakit at galit na aking nararamdaman. Kinuha ko naman ang mga dilata at iba pang mga pagkain na nakuha ko mula sa bahay nila Diana. Agad na rin akong nagluto at kumain. Pagkatapos ay nanood ako ng balita. Nakita ko naman doon ang bahay nila Diana. Sinabi sa balita na isang aksidente lang ang naganap at wala na mga labi pa ang natagpuan dahil nasama na ang mga iyon sa natupok ng apoy. Hinahinala nila sa mga kagamitang de kuryente ang nagsimula ang sunog. Dahil doon ay nakaramdam ako ng saya dahil ang krimeng aking ginawa ay magiging isang sekreto lamang. Kaya huwag kayong maingay ha. Noong araw na iyon ay tumungo ako sa sementeryo kung nasaan nakalibing ang aking kapatid at mga magulang. Ngayon, mahal kong kapatid, matatahimik ka na dahil napagbayaran na ng mga taong pumatay sa iyo ang lahat ng kanilang ginawa. Nabigyan na kita ng hustisya, pangako. Simula ngayon at sa darating pang panahon ay magbabago na ako. Patawarin niyo sana ako, Mapa, kung nagawa ko ang lahat ng iyon. Lumulo ang sambit ko. Bumalik na ako muli sa aking pinagtrabahuan. Hindi na ako isang staff, kundi isang manager na. Gumanda na rin ang aking buhay. At bumalik na rin ako sa pag-aaral matapos ako mag-resign sa dati kong pinapasukan. Ngayon ay isa na akong guro at dito ko rin nakilala ang aking napangasawa. Pareho kaming guro. Nagpakasal na rin kami at nagkaroon ng mga cute na anak. Madalas rin akong dumadalaw sa aking mga magulang sa sementeryo. Binabalita ko sa kanila ang magandang nagaganap sa aking buhay. Ang dati naming tirahan ay ginawa ko na lang paupahan. Simula noon ay naging maayos na ang aking pamumuhay kasama ng mga bago kong pamilya. Ang lahat ng nangyari na krimen na aking ginawa ay nananatili pa ring nakatago.
Wakas.